pasa niya. Magandang paksayan. Baka ma-high blood uli si Congressman Barsaga. Kung nakikinig siya. Dahil ang sasabihin ko, totoo ha, from 24 million hectares, our effective control will only be limited to 350,000. Ano ba? Sila ba'y kakampi ng China? Yan na talaga tinatanong utahasan, ayaw nila sagutin. Are you now protecting China? You are now strengthening the hand of China because China does not recognize our ownership of this area. That has to be answered. Ayaw sumagot eh. Dinaan sa pagtataas ng boses. Tama na yan! Ang hirap sa'yo, kaya. Ay, teka mo natin. Hindi mo ako magugulat. Nakakatakot ang mukha mo, pero hindi ako magugulat dyan. Hindi na bumoto. More than one half. Pero yung mga bumoto, sumang-ayon lahat sa kanila. Baka naman meron silang pag-uusap, kasunduan, bago nagkaroon ng botohan. Yun na lang nagiging... Mga korap, pinaka-the worst na korupsyon sa Pilipinas. Mga putang ina ninyo, mga hayop kayo, mga kriminal din kayo, mga politika. Bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Korupsyon, drug, nilagyan ko ng 3 to 6 months. Sinabi ko gawin ko yan, maasahan niyo. I will do it. Even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. We find corruption everywhere in government. Let me ask you, when will corruption end? Kailan ba talaga ito hanggang kailan? Okay, si paring Rene, si Chanko, kanina po gusto may tanong sa inyo. Ito nakabatan sa oras ito si paring Rene. Go ahead, Rene. Good morning ho, Congressman Chensta. Rene, mabuhay. Okay, gusto ko lang malinawagan yung naging debate ninyo ni Congressman Elpidio Barsaga sa isang panukalang batasan ho, Benham Rice Bill. Ano ho? Mari bang kwento nyo sa amin kung bakit mukhang tinutulan nyo yung pagpasa niya? Magandang paksayan. Baka ma-high blood uli si Congressman Barsaga. Kung nakikinig siya. Dahil ang sasabihin ko, totoo ha. Meron tayong proklamasyon ng United Nations na yung Benham Rice, na ngayon tinatawag natin Philippine Rice, ay kinikilala ng buong mundo. Yan ay Philippine territory. Aparte ng ating territorial waters. Yan ay ano na. Settled na yan. Now, here comes some congressmen, Congressman Barsaga, Congressman Biazon, na gumagawa ng batas na idideklara nila bahagi lamang ng Philippine rice ang bibigyan natin ng proteksyon. Bahagi lamang. From 24 million hectares inakabuan. Ginawa nilang 350,000 lang ang dinideclare nilang protected area by the Philippine government. Ba, hindi ko mapayag doon. Di parang pinahina na naman nyo ang posisyon ng Pilipinas. Parang inalisan na naman nyo ng pagkakataon ng Pilipino. Ang mga mangingisda natin ay pwedeng itaboy. Hindi ako papayag dyan. Magkakagulo-gulo kami, pero I will not agree that we will allow the weakening of the Philippine position. And that's the impact, the effect of the Biazon Bill supported by Congressman Barzaga as chairman of the Committee on Environment. Yun ang epekto niyan. Yan ang issue dyan. From 24 million hectares, our effective control will only be limited to 350,000. Ano ba? Sila ba'y kakampi ng China? Yan na talaga tinatanong utahasan, ayaw nila sagutin. Are you now protecting China? You are now strengthening the hand of China because China does not recognize our ownership of this area. They're questioning it. They have declared publicly that Benham rice or Philippine rice does not belong to the Philippines. It belongs to China. Di ba naman panloloko na yan?
Ang China nandun sa kabila ng Luzon. Nasa western side. Ang Benham Rice nasa eastern side, Pacific Ocean. Papayagan natin magkaroon na naman sila ng pakialam dyan, papel. Mangingisda na naman natin ng margabyado. Gumising na sila sa katotohanan. We are doing a great disservice to the Filipino people if we weaken our hold and ownership of this big, vast body of water. Punong-puno ng isda yan, may mga mineral dyan, may langis dyan, may lahat ng mga kapakinabangan para sa Pilipino. Interesado na naman ang China riyan. Eto na naman tayo, para sa West Philippine Sea. Ano, ibibigay na naman natin sa kanila. Kayo ba, sa media, payag kayo. Tinatanong ko kayo lahat, do you understand the issue? Kaya kung ako'y nagtataas ng boses, may karapatan ako. Pero kung nagtataas siya ng boses, hindi. Ayaw lang niya tumanggap ng katotohanan. Ayaw niya sagutin ang aking tanong. Bakit ninyo nililiitan ng area na ating dinideklarang Philippine Protected Area? Why? Aba, doon nagalit, napikon. Nagsisisigaw. Gusto ko raw daw, masunod yung gusto ko. Hindi yung gusto ko, kundi yung talagang totoo, nakapakinabangan ng Pilipino. Pagod na akong nakayukutay sa China all this time. We have to wake up. We have to defend our rights. We have to now tell the whole world, bullying will not work with the Filipinos. Yan ang akin. Yung kanila, baka nakikinig sila sa mga negosyanteng Chino ngayon from China na nandito sa ating bansa. Ulit-ulitin ko China does not recognize our ownership of this area. They are playing into the hands of China. I am defending the Filipinos' position. Benham Rice or Philippine Rice is Philippine territory and China has no say whatsoever. Gumagawa lamang sila ng istorya. Dinadaan nila sa bisa ng lakas ng armas. Dadaanin natin sa bisa ng batas at ng katotohanan. Gumising-gising tayo sa katotohanan. Nobody will defend us if we do not defend ourselves from the abusive, bullying tactics of China. We should all get sick and tired of this pushing and bullying that we're getting from China. Sabi nila, friendly. Friendly ba yan ganyan? Ayaw nyo kilalanin ng katotohanan? Okay, parang Yes, Congressman, ito ho ba'y sinasabi niyong nire-railroad nila yung panukalang batas at hindi nabigyan ng pagkakataon kayo at iba pa na magpaliwanagan tungkol dito? Rene, I wanted to engage them into an open debate para malaman ng tao anong itong pinag-usapan namin, ano itong pinagdidibatihan namin, ano bang punot dulo nito. So I asked them the first question, why are you downsizing the protection, the protected area that you would like to declare? Why? That has to be answered. Ayaw sumagot Dinaan sa pagtataas ng boses. Tama na yan! Ang hirap sa'yo, ganyan. Ay, teka mo natin. Hindi mo ako magugulat. Nakakatakot ang mukha mo, pero hindi ako magugulat dyan. Hindi ako kilala ni Barsaga Kaya, kayo na humusga. Sino ba? Tama. Tama ba siya? Bigyan na naman natin itong Benham Rice sa mga Chinese. O tama si Atienza, pagtanggol natin yan. We cannot allow another Chinese incursion depriving the Filipinos of their livelihood. Sige, tarantaduan na yan. Sabi ko nga, that's a last nonsense. Nasa first reading pa lang ho ito, Congressman Atienza, po, at dadaan pa ho ito sa floor deliberation sa Kamara, no ho? Tama. Sabi ko nga, you can bully me here, you can defeat me. Nagbutuhan yung mga congressmen Mahigit kalahati, hindi na bumoto. Obviously, naintindihan nila yung issue. Pag hindi natin tinulungan si Atienza rito, magmumukha tayo mga traidor. Hindi na bumoto. More than one half. Pero yung mga bumoto, sumang-ayon lahat sa kanila. Baka naman meron silang pag-uusap, kasunduan, bago nagkaroon ng botohan. Yun na lang nagiging suspecha ko. Hindi naman mga mangmang, hindi naman ignorante, hindi naman mga torpid mga members of Congress. Why are you voting against the interests of the Filipino people? I cannot explain that to myself. I cannot accuse them of ignorance, stupidity, even.
there must be some other bigger reason that I can only suspect, but I will not state. Follow-up question na lang po. Wala ko information dito. Yung bang bill is certified as urgent bill? Hindi naman urgent. Urgent only in the mind of Barsaga. Because he didn't want to debate. Alam niyo mga kasama, ang Kongreso, basically, is a debating forum. You all know that. Pag walang debate sa Kongreso, hindi Kongreso yan. Dictated legislative body yan. Hindi demokrasya yan. Democracy yan. Yun ang gusto ni Barsaga, wala na raw debate. We're wasting our time. You consider it a waste of time to inform the public of the truth. I cannot share that. Because alam ko ibig sabihin ng Kongreso. Alam ko ibig sabihin ng Parliament. Parliament comes from the root word parler. Parler is debating, discussion, argumentation. Kaya meron tayong Kongreso in line with our democratic principle that we're following in the Philippines. A legislative, executive, and judiciary. Pag yung legislative ay hindi nagtrabaho, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, bayaning pambansa natin, pagka mahina ang representation ng tao, hihina na ang gobyerno at ang demokrasya. Pero pag malakas ang legislative representation ng mamamayan sa Kongreso, diyan lumalakas ang demokrasya. So pumili na kayo. Do you want a dictated Congress? Do you want a Congress that is behaving like a Chamber of Commerce? Kung ano yung interest, yun na lang ang pinag-uusapan, yun ang pagpilian natin. I want a democracy because I fought for this democratic restoration in the nation. Once upon a time, we lost all of this under martial law. And we fought. And we won our rights to become free again. Kaya naitatag ang Kongreso at ang ating democratic rights ay na-restore under for a long time, under a one-man rule for a long time. I don't want that anymore. And let us be very careful. Unless we become a nation of enlightened democratic citizens, we will lose our rights once again to a dictator or to somebody who will use force on the people. We should wake up to reality. Sabi nila, and I agree, democracy is only for the stout-hearted people. Handa tayo dapat pakipaglaban sa anumang paraan within legal means, debate, argumentation, interpellation. Yung pag-iisip ni Barsaga belongs to the martial law era. Bagay na bagay siya sana ng martial law administrator. Pero doon pa lamang nagbanggaan na kami kung sakasakali. Thank you, Congressman Chance. Balik sa iyo, Lakay. Interestingly, hindi ko maintindihan kung paano si Barsaga, abogado, na-chope kay kung Lito at Tiasa. Na-chope. Sino na-chope? Si Barsaga. Di ba? Di ba? Hindi na-chope eh. Tumaas nga ang blood pressure. Naging 200 by 100 daw eh. Hindi ko sabihin, natakot sa hamon ng debate. Nataas ang blood pressure niya dahil hindi totoo yung sinasabi niya eh. Ganun yun eh. Okay. Pag yung sinasabi mo totoo, hindi apektado ang blood pressure mo dahil hindi ka magagalit dahil nagdidebate kayo at katotohanan yung pinaninindigan mo. Pero pag ikaw ay nagsisinungaling, talagang tataas ang blood pressure mo. Okay. Okay. Congressman Barsaga is not being sincere to himself, kaya tumaas ang blood pressure niya. Let's check with Parikit Lagare for more questions. Parikit, Juror Morning. Ano ba? Yes, good morning, Congressman. Atin siya. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat. Kung, okay, linaw lang, sabi mo, dinownsize nila, ang Binham Rice into, ilan ba, 362,390 square, hectares? Hectares. Ano ba ang total size ng Binham Rice, by the way, Kong? 24 million hectares.
24 million hectares. So ang gusto ng protektahan ni Barsaga ay 350 to 390 hectares. 1,000. Hindi, 1,000 hectares. 350,000 hectares. Yes, ano. Less than 1 million. Napakaliit lang, ano ha? So the rest, Ang tawag dyan, giveaway. They're giving away the Philippines again. Maagang pamasko yun July pa lang ngayon, binibigyan na naman pamasko ang China. Palagay ko may kapalit naman yun. Exchange gift yan. May pamasko ang China, may pamasko rin yung mga sponsor. Ganyan talaga ang laro ng China kamuting ko likod mo, kamutin mo rin likod ko. Pero Galante. at buto-buto lang yung natitikman nila akong Galante ang mga yan, galante. Marunong silang magbigay ng pabuya sa mga tumutulong sa kanilang national agenda. Wala tayong makukuha pabuya dyan. Magagalit sa akin yung mga yan. Sa usapan ko, kung meron silang ini-expect na kikitain ng 1 milyon, baka wala pa 1,000 ang ibibigay nila doon sa kanilang kakasabwatin. Di ba ganon? Ay, hindi. Ngayon may mga naglalabi. Ngayon, dahil ang China, ayaw pumayag. Bigay nila sa atin yung desisyon ng United Nations na yan. Para din yung sa West Philippine Sea. Walang kwenta yan. Papel lamang yan. Kung ayaw yun ng papel, di magbunong braso na lang tayo. Sa kabilang banda kong, open ba kayo sa idea na ponduhan ang mga kooperatiba na posibleng mag-operate dyan sa ating Benham Rice, sa West Philippine Sea? Ibang tipong ang mangingisda natin ponduhan ng gobyerno ng barko na may canning facilities na para hindi na basta-basta mabangga ng China. All the way. Susuporta ako sa lahat ng pagsubok at mga paraan upang matatag ang ating pinanghahawakan sa Benham Rice. Kaya itong ating pinag-uusapan, batas ito, sabihin ni Barsaga, batas lang naman yan Sa iyo, napakaliit yan. Pero isasampal sa atin ng China yan. Kung yung kongreso ninyo gumawa ng batas na maliit lamang ang erang inaangkin. Ano yung sinasabi nyo inyo yan? Diba? Gagamitin